ating lahat. Ako po si Amiel A. Salas. Ang interview na ito ay tungkol sa pagpapagalang at pagpapahalaga. Ito po, kasama ko po ang aking lola na si Lola Marlet. At atin na po itong isa. Lola Marlet, ano ang karanasan ninyo sa buhay na hindi ninyo malilimutan tungkol sa hindi paggalang sa inyo ng taong mas nakakabata sa yung aking hindi makalimutan na yung tao na kakabata sa akin ay malay siya kumalay sa akin. Ayun, pumunta siya sa bahay namin, hindi ba na siya kumato at dire-diretso sa loob ng aming tahanan para sa walay nakita yung tao, parang naman naman ako ng tao ko. At diretso siya sa aking pamangkin na nag-usap-usap na sila, masaya sila doon na nagkakwentuhan. Nakita nila ako ng padaan, hindi ba lang nagpapasok sa akin. dalawang pangalan. Ano ang pinakagusto ninyo na paggalang na ipinapakita ng kabataan ngayon? Ang gusto kong makita sa mga bata na sila ay magalang. Ay, sa pananalita nila ay parang natutuwa ka kasi maka-Diyos yung kanilang pananalita. Talagang makita mo na sila ay punong-puno. Kung maliit pa lang sila, ay punong-puno na sila ng turo ng kanilang magulang. Kaya nung lumaki sila, ay sila ay naging kalugod-lugod sa mata na nila. Kasi sila ay nakikita mo talaga na ipinamumuhay nila yung pagkakalang. Tayo mga Pilipino, dapat ay ganun yung ating gagawin sa bataan. Para pag makita yun ng mga foreigner, ano nila, ma-appreciate nila yung ating bansa. Pangatlong pangalong. Paano natin lalong makakaunlad ang paggalang sa nakakatanda? Ayon sa salita ng Panginoon, may verse kasi yan sa Kawikaan, sa 22:6. Sabi doon, ituro sa bata ang daan na dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. At kung yan ay nasa puso na ng mga bata, sa paglaki nila ay talagang uunlad yung paggana at mabuting Pilipino na sumusunod sa mga magulang at sa Diyos. Mahalaga kasi yung salita ng Panginoon na mga bata ay magiging perfect. May turo din nila yan sa kanilang sa kanilang mga anak paglaki. Yan lang po. Maraming salamat. At hanggang ito na lang po.